Puntahan natin si Atelyn Perez para sa usapang pangkalusugan with ang napakagandang doktor na kasama niya. Atelyn. Ayan, good morning. Thank you, Attorney Reg. Kasama natin ngayong umaga si Dr. Mariglo Vicente, isa pong clinical media psychologist. At pag-uusapan po natin, mga kasambahay, ang tinatawag na oniomania. Oniomania? Oniomania. Ay, compulsive buying disorder. Meron kaya nito si Dr. Janice? Angela, meron yan. Ikaw wala. Sobrang yung bago ko Kung siya kailangan bilhin, lang. iisipin ko ng paulit-ulit na sasabihin ng asawa ko, balikan mo na, balikan mo. Kunin mo na, parang Ako na gano'n. magbabayad, parang tapos na. Ganun. Kailangan ikutin mo pa. Ako, dalawang beses ko inikot. Kunyari makita ko yon, tapos sabihin ko, babalikan ko siya. Last option ko siya. Si nag-may I go out si Angela eh. Siya daw hindi. Impulsive Meron siya. buyer. Pero Bangon si Diego, di ba? Pero Shopaholic si Angela. mukhang ikaw, attorney, meron. Shopaholic? Oo. Medyo. Oo, tama. Tanungan natin kay Doktora. Ayan, alamin nga natin yung Ano characteristics. When do we say, kasi yung iba naman, marami lang silang pera talagang pang shopping, no? Kaya sila nagsha-shopping. So, when do we say that we have compulsive buying disorder? Okay, yung compulsive buying disorder, it starts with the word compulsive or compulsion, which means yung repetitive way of doing things. It's a repetitive act. So, paulit-ulit mong ginagawa out of yung urges mo and yung temptation mo to buy a product. It also consists of intensive need to buy this product and overwhelming attraction towards a product or item or food or anything Yung that you like. kinikilig, Doc, pag nakikita mo yung bag na gusto mo, kinikilig ka. Gusto mo. Hindi mo talaga mapigilan. Hindi mo mapigilan yung sarili mo. Bilhin. O, hindi ka makatulog. Iisip mo, baka mawala na siya bukas. Yung mga ganun. Yes. It starts from obsession na hindi ka makatulog or lagi mo siyang iniisip. And then the compulsion follows na kung saan gusto mo talagang bilhin siya or hindi mo mapipigilan bilhin. Hindi siya on impulse na binili mo. Di ibig sabihin, gusto mo talaga siya. Yun nga, kaya siya nagiging compulsion or disorder kasi paulit-ulit mo tong ginagawa at nakaka-interfere na sa daily lifestyle mo na to the point na nababaon ka na sa utang. So, araw-araw, Doc, nasa mall ka, gano'n. Yes, araw-araw. Most of the time, like 90% of your time, nasa mall ka or nasa online shopping ka. So, Kasama At saka pala siguro yung kung may red shoes ka, 15 na yung red shoes mo, Yes, bumibili ka pa sobrang ng red dami. shoes. Pero Parang ikaw lang yun, Atelyn, paano yung isang style, limang color? Oo, may ganon. Compulsive ba yun? Kasi may ganon, diba? Isang style ng dress, meron kang 10 colors ng same dress na yun. actually, it's more of your way of life or part Depende. ng lifestyle mo yun. At saka kung may money ka naman, no, pambili. Kasi nagiging ano lang din siya, disorder, kung talagang nagkakaroon ng negative after effects sa'yo, sa pamilya mo or sa sarili Yung mo. hindi ka na kumakain. Hindi ka na just kumakain, survive. oh yes. Yung instead na gatas ng anak mo yung Yes, bibilin mo, nasa-sacrifice bibili mo ka mga na ng bagay. sarili mong damit. And leading to pagsisinungaling, chronic lying, Yan, and at oo, the same tinatago time, na sa asawa yung mga sinashopping, nasa and likod ng stealing kotse. din, leading to being kleptomania. Oh, yun, masama na yun. So paano po ito nagsisimula? I mean, does it start on an early age? As young as teenager, meron ka nang nakikita mga simptomas na parang omomania ba yung tawag doon? Oniomania po. Nagsa-start siya at an early age kung saan masyado kang well-provided. For example, or binibigyan ka ng sobra-sobrang pera or allowances, credit card, yan. So, doon talaga madalas nasisira ngayon yung yung pagbabudget mo or yung hindi mo paggamit ng wisely ng money. So, and yung responsibility hindi binibigay din sa'yo. So, kahit ano lang gusto mong bilhin, so doon nagsa-start yun, yung leisure ba ng pagbili mo ng mga bagay and ng mga urges mo and temptation din sa pagbili ng mga products. And at the same time, yung nainggit ka. For example, nainggit ka sa friend mo. Sa ganda ng blouse mo. Gano'n. And then, yun na. Alam mo, yung anong yan, meron na tinatawag na yung online envy. Yes. Yung kaka-browse mo ng Facebook Ayan, sa buhay isa yun, nila. oo. Parang naiingit ka sa buhay Pati nila. sa pagkain, Instagram, ako. mga kung ano-anong Ba't damit sila na pinapakita, nakakapunta, ganyan. Or nakapunta sa ganito, Oo. or nakakain ng ganyan. Kasi sa Facebook naman, wala kang makikita doon na parang negative. Puro positive. Yung parang, kumbaga, yung Parang pwede nang sobra-sobra. i-show off, diba? Yun Yung talaga propensity talagang sobra-sobrang nandun. Indulgence, kumbaga, sa mga bagay-bagay. Marami ba dito sa ating bansa ang may ganyang sakit, Doc? Marami po sa atin. Marami. Lalo na po sa Dami mga nating babae. malls Lalo na sa tsaka mga babae. tiyangge. Oo. Pero maraming walang pera, kaya nga maraming ganyang problema. So ano po ang cause? Ito ba may genetic? Ito ba merong
kinalaman dun sa genetic makeup natin? Kasi pagka ganun, ibig sabihin, pwedeng paimanan mo to sa mga anak mo. Partially, most of this talaga, meron genetic makeup, part ng genetic makeup, and part din na nagaya mo or nakuha mo or pressure from friends or sa magulang, nakikita mo yung magulang mo, especially your mom, bili ng bili, pati sa dad mo, bili-bili ng gadgets, usually devices or anything na techie. So, ang tendency mo is, gusto ko rin yan. So, nagsisimula rin sa inggit and then yung jealousy rin or bakit siya meron, so dapat ako din meron. So, meron ka ng genetic makeup, tapos environment pa, nakita mo ganun yung magulang Part ng mo. way of So, life, parang mannerism and habits. nabubuhay siya. Okay. Meron dyan, doktora, na hindi nila nadedetect na may ganun silang problema, Dok. May mga ganung cases ka ba? Most of the time, they're in denial. Hindi naman nila marirecognize yun unless meron na talagang ibang tao or part ng family member na magsasabi na, uy, sobra na yata yun. At alam mo ba na ang laki na pala ng utang or hindi pala binabayad sa school, lalo na kanya yung mga students, akala ng parents nila binabayad pero hindi na pala, nag-awol na pala or hindi na pala pumapasok. So, pinambili ng kung ano-anong mga bagay na hindi kailangan or minsan reserba nila. For example, meron akong kilala, matanda na siya, so lahat yun, nire-reserva niya yung mga gamit na yun, or ino-hoard nila. Ayun, hoarders, no? Tanong ko, kasi sabi niyo kanina, nagiging disorder to if it affects the life of the person. Diba? Pero kasi kunwari, meron akong kaibigan, lawyer to, alam niya na shopaholic siya and all. Kunwari, magpipit stop lang kami, pupunta kami sa probinsya. Pipit stop kami sa Shell or sa Caltex or bibili siya kahit candy lang, kahit maliit. Kailangan siyang laging may binibili. Kasi alam niya yun na shopaholic siya. Pero, ano naman siya, marami siyang resources. So, kaya niya naman i-afford yun. So, technically, hindi na-apektuhan yung financial status niya, di ba? Wala siyang issue sa ganun. Tapos, wala naman din siyang pamilya na parang yung immediate family. Parents niya lang and all, na hinahayaan lang siya. So, parang, it really doesn't have any negative effect except for the fact na parang talagang may self-satisfaction lang siya. Would you still consider it as a disorder in that case? Yes, it's like addiction eh. And anything na na-suffice yung mga symptoms, kasi usually mga 5 or 6 symptoms yan na dapat ma-meet ng tao bago ma-classify na disorder yan. So, hindi lang out of it, may isang indication lang or indicator, disorder na siya. So, hindi ganun yun. So, what are the criteria for judging? Yun yung extensive need for buying the product or any item, and then yung overwhelming attraction for the product, unplanned decision for buying anything, and then it causes interference to one's life and to other people as well. And then it's like an addiction already. It leads to an addiction to the Parang person. nanginginig ka na Pasok pag talaga hindi mo siya nabili. pala doon. Hindi, alam niya rin eh. Nagpatingin na siya sa psychiatrist. Pasok talaga siya doon. Kasi minsan fidgety siya pag hindi siya nakabili. So sa next pit stop, dodoblehin niya yung bibili niya kasi hindi siya nakabili the last pit stop. Oo, ganun talaga. Addiction talaga doon. Addiction niya. Yung parang may withdrawal symptom, merong psychological and physical symptoms yan. So parang, kumbaga sa drugs, it leads to addiction. Maganda yung kaibigan niya, financially, she's capable. What if hindi ka nga, talagang Tapos lulubog wala ka sa naman siyang utang. reason kung bakit gusto niya bilhin. So, eventually, it will lead to pwedeng kleptomania. Kasi pwedeng kumuha ka na lang kasi yung mga... Yung addiction yung addiction na kunin and compulsion, anything na may compulsion, that can lead to addiction and then disorder. How do you treat this? So, you can treat this by, of course, having discipline to yourself. No? Mag-budget ka, kung pwedeng i-jot down mo kung ano lang talaga yung kailangan mo. May sinasabi na sila yung 30 list day na palugit, na after the 30 days, saka mo lang bibilin yung isang bagay. Or yung ginagawa nila Miss Rina and ni Ma'am, na parang babalikan muna or pag-iisipan muna or palipasin mo muna ilang araw bago mo siya bilhin or tingnan mo kung hindi na ako makatulog. Ako pag di ka na makatulog. Signal na yun na Pero, talaga siya. kasi yung mga nasabi mo, Doktora, parang it's easier said than done, Yes, di ba? Kasi lalo na kung ang pinag-usapan natin dito, may fidgety feeling ka na, parang may addiction ka na. Katulad lang ng pagka-addicted ka sa pag-inom or sa drugs, meron pang rehabilitations for those kinds. Kasi kung talagang
hindi ka na makagawa ng budget, hindi ka na makagawa ng planning, pwede ikasira ng pamilya mo. Yes. What do you suggest for those kinds So, of madalas mga po, situations? madalas po talaga dito, Miss Lynn, kailangan mo ng tulong ng ibang tao, Ayun. lalo na ng miyembro ng pamilya mo. Kasi nga kung ikaw yun, hindi mo marirealize na ano ka na pala, addicted ka na pala, or nagkakaroon ka na pala ng compulsive buying or shopaholic na yung attitude mo. So, kailangan mo talagang tulong ng iba and ilayo sa'yo yung credit card kung pwede. Or kahit sa sarili mo, kung may nagsabi na sa'yo, nagbigay na ng feedback na medyo sobra na yung propensity mo to buy things, no? Uncontrollable na. So, kailangan talaga, or part din to ng anxiety eh. So, kailangan mo rin ng pampakalma or huminga ka, may mga deep breathing exercises, mag-yoga ka, or kailangan mo ng isang natural environment na kung saan medyo malayo sa mga malls, malayo sa mga computer. Yung rin na to, parang kunwari bumili ka, dapat ba dun lang sa kanya lang? O pwedeng ito'y binibigay niya sa ibang tao? Oo, may for ganun others? naman, oo. Kasi Oo, kung, yung mahilig kung na binibigay sa magbigay, others, hindi ko siya kasama pipigilan. naman yun. Kasama rin yun yung... Bakit mo Would you consider also yung someone na hindi naman niya kailangan, pero iniisip niya na, I will need this, malay mo. In the future. Oo, Yun in the nga yung future. tendency na mag-hoard na. Yung tendency na paghahanda nila kung mag-reserva na nila for the future or the coming days. Kasi, doon kasi sometimes I do that. Uy, mali mo, saan ko pa ito makikita? Diba? Baka by the time that I Sabi will na need nga this, by the time that I will need this, wala na. Lalo na sa mga... Pero minsan, nakakatulong kasi, biglaan may birthday party. Kunyari, anak ko may birthday party kila. Ay, meron ako mahugot na, ito pwede pa to pang birthday gift kasi bago pa to eh. Totoo yun, kasi nga for birthday gifts or Christmas gifts, naghahanda ako na tayo. natanggap. Hindi naman po masama Wala yun naman ako eh. natanggap. Walang masamang gano'n. Hindi Akala naman ko may masama. stock ka. Basta yung ano lang, kunyari yan, yung after effect nun, kung nabaon ka na sa utang, Angela, so yun na yung ano, or talaga nagnakaw ka na, or yung gano'n, or ang tendency mo is kunin na yung mga bagay, pati hindi para sa'yo. Yun nga. Yun yung magli-lead na negative factor or effect nun. Basta So, yun yung- hindi na maganda. Oo, linawin ko lang, attorney rin siya. Hindi naman ako nag-obsessive buying na, malba wala na akong kakainin, bibilin ko pa. Kung may extra lang naman. Hindi na Ayun nga naman. hindi na ako magre-rebuttal, baka magano. Tama, ganun ka. Yes, yes, Nakita mo na ba yung, Yes, Angela. yung lead niya? O, di ba? May American girlfriend. Tanong si Nicolo. Okay po. Ano Dito, po? hindi to tanong. Naalala ko lang po yung turo sa akin ni Kuya Daniel. Buy what you need, not what you want. Oo. Totoo yan. But sometimes all I want is what I need. Everything is Pero what I ngayon, need. ako talaga yung kay Mio, pagka kasi nagpapabili siya ng mga toys, yung anak ko po, lagi ko po sinasabi sa kanya, you think na, do you need this? Yes. Or do you just like it? Ganon. Tama. So, kailangan You can talaga, ask yourself those bata certain pa lang questions. yun. Natitrain. Okay. Alright, okay na kayo. Okay na. Ganda ng topic natin eh. Okay mga kasambahayan po, asan ka po matatagpuan na Dr. Mariglo para sa mga taong nangangailangan ng therapy? Halimbawa, yung buong pamilya niya hindi na rin makatulong. Okay, meron po akong clinic sa Pasig City. So, and you can also contact me at my email or Gmail, mariglovicente@gmail.com. Yan, Dr. Mariglo Vicente, Clinical and Media Psychologist, ang ating guest ngayong umaga. Samantala, salamat po ng marami. Wag po kayong magpapalit ng channel sapagkat magbabalik muli ang Good morning, Kuya!